Maraming salamat pong muli, Pastor. Mukhang kokonti lang tayo ngayon. Maraming napuyat. Sige po, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na muli na naman po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. Noong nakaraang 2 linggo po ay itinuro sa atin ni Pastor Ferdy ang tungkol sa pagtalikod. Napag-aralan nga po natin na tumatalikod sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na dahil sila ay lumalayo sa Panginoong Hesus at sa kanyang iglesia. At pangalawa, tumatalikod sila sa pananampalataya dahil sila ay napadadaig sa mga kabiguan at mga pasakit ng buhay. At pangatlo, tumatalikod po sila sa pananampalataya dahil sila ay napapaakit sa kasiyahan, sa karangyaan at kabantugan ng sanlibutan. Sila po ay nadadala ng sanlibutan. At sa huli po, pang-apat, tumatalikod po sa pananampalataya ang ilang naging Kristiyano na dahil meron silang ibang iniibig. Mga salawahan po. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay may relasyon po sa pinag-aralan natin last 2 weeks dahil kung pinababayaan po natin ang ating pananampalataya, ay maaari po tayong tumalikod sa ating pananampalataya na at hindi po tayo maliligtas. Kaya nga po ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay pinabayaang kaligtasan. At mag-uumpisa po tayo sa pagbasa sa Hebreo 2, talatang 1 hanggang 4. Sige po, sabay-sabay po nating basahin lahat. 3, 2, 1. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagaan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga iba't ibang himala at sa pamamagitan Amen. Noon po ay nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa maraming pagkakataon at sa maraming paraan. Ngunit ngayon po, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Kailangan po natin bigyang pansin ang mensaheng narinig natin kung hindi po ay maililigaw tayo. Ibig sabihin, para tayong bangka na iaanod-anod. Kaya nga po ang sabi dito, panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ano ba ang dakilang kaligtasan ito na tinutukoy po dito sa verse 3? Ang dakilang kaligtasan ito ay ang nagliligtas na paghahayag ng Diyos na nagtatapos kay Kristo at ang lahat ng inihayag ni Kristo sa kanyang mga apostol sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pagpapabaya po sa mensahe ay magdudulot ng kaparusahan dahil ito ang mensahe ng Diyos na inahatid sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus na nagpakita ng dakilang kaligtasan. Huwag po natin pabayaan ang ating kaligtasan. At kailan nga ba naisa sa laula ng mga Kristiyano ang kanilang kaligtasan? Parang sagwang pakinggan. Naisa sa laula. Kailan nga ba naisa sa laula ng mga Kristiyano ang kanilang
kaligtasan. Una po, kapag pinatitigas nila ang kanilang mga puso. Posible bang mangyari na mga Kristiyano ay maging matigas ang puso sa Panginoon? Pwede po. Posible ba sa mga mananampalataya na matapos makaranas ng biyaya ng Diyos ay hindi na maniwala sa Kanya o tumalikod sa Kanya, sa Diyos? Posible din po, di po ba? Posible ba na pagkatapos mabago ang kanilang mga buhay, ay bumalik sa dating gawi o pamumuhay ang isang Kristiyano? Posible po. At kung magkaganon, ito ba ay dahil sa Diyos o dahil sa tao upang maging matigas ang kanyang puso? Tingnan po natin kung paano ang isang Kristiyano ay nagiging matigas ang kanyang puso. Ang sabi po dito sa Hebreo 3:12 hanggang 15, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Pinababayaan po natin ang ating kaligtasan kung ang ating puso ay hindi naniniwala o hindi nagtitiwala sa Diyos. Ang hindi paniniwala ay isa pong desisyon na ginagawa natin dahil tayo nga po ay may free will, di po ba? Ito ang sagot natin sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay meron pong layunin. Kaya po nasa atin na po yun kung tayo ay mananalig o hindi. At may dalawang paglalarawan po dito ng hindi nananalig o pagiging matigas ng puso. Ano po yun? Una, nadadaya at naaalipin. Ibig sabihin, nakakarinig, ngunit hindi naman dumidinig. Sabi po dito sa talatang 13, babasahin ko lang po. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. At sa 15, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, yang inyong puso'y huwag patigasin tulad nung unang kayo'y maghimagsik sa Diyos. May pananagutan po tayo sa isa't isa. Ang sabi dito ay magtulungan kayo araw-araw. Bakit po? Upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Kaya nga po mahalaga ang pagiging member ng church. Yun ang halaga ng regular na pagdalo sa church at mga gawain. Para magkaisa, magdamayan, magtulungan, magturuan, magpalakasan sa isa't isa. Para ma-encourage natin ang bawat isa na magpatuloy hanggang wakas. Kaya rin po may church discipline para sawayin ang ating mga kapatid na hindi na natin nakikita ang tunay na pagsunod sa Panginoong Hesus. On and off po ang kanilang pagdala sa church. Parang switch, on and off. Kaya pag laging in-on off natin ang switch, madali pong mapundi ang ilaw, ang bumbilya. On and off po ang kanilang pagdalo sa church. Namumuhay pa rin sa kasalanan at ayaw magbalik loob sa Diyos. Tinatawagan po natin sila na magsisi at muling kumapit kay Kristo. Huwag bibitiw dahil sa Panginoong Hesus lang ang matatagpuan ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan
na nakalaan lang po sa sino mang sumusunod sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus po lang tayo makakatagpo ng kaligtasan. At ang sabi sa verse 15, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, yang inyong puso'y huwag pagmatigasin. Ito po ay tumutukoy sa pagsuway at paghihimagsik ng mga Israelita po laban sa Diyos noong panahon ng paglalakbay nila sa ilang o sa disyerto. Sa kabila po ng mga nasaksihan nila sa mga himalang pagliligtas sa kanila ng Diyos, mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, at habang naglalakbay sila sa disyerto ay patuloy silang binibigyan ng pagkain, yung mana, paulit-ulit. Ngunit sa kabila nito ay paulit-ulit pa rin po na pinatigas ng mga Israelita ang kanilang puso. Tumanggi po silang makinig at sumunod sa mga utos ng Diyos. Ito rin po ay nagsisilbing paalaala sa atin bilang mga mananampalataya. Pinapaalala sa atin na suriin ang kalagayan ng ating mga puso at mag-ingat laban sa pagiging matigas ang ulo. Kapag marinig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang espiritu, dapat po ay tumugon tayo ng may bukas na puso at sumunod. Dapat po ay malaya nating pinapapasok sa ating puso ang kanyang mga salita at sundin ito upang makapamuhay tayo ng banal. Hindi lang sapat na marinig natin ang tinig ng Diyos. Dapat tayong tumugon sa pagsunod at pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay ipinakikita sa pamamagitan ng ating kahandaang tumugon ng may pagtitiwala at pagsunod. At nagpapahintulot sa kanyang salita na hubugin ang ating mga iniisip, ang ating mga ginagawa, at ang ating mga desisyon. Kaya nga po, ang mga naghimagsik na Israelita ay pinatay po doon sa ilang. Mga 3,000 din po ang pinatay doon. Sinong pumatay? Ang Panginoong Hesus po ang pumatay, ang Panginoong Diyos po ang pumatay sa kanila. Dahil po, bakit? Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Ano pa po? Ano ang matigas na puso? Pangalawa, hindi nananatili. Ibig sabihin, hindi nagmamatapat hanggang wakas. Sabi po dito sa talatang 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong unang tayo'y unang sumampalataya. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, tayo po ay kabahagi na ni Kristo. At hindi lamang basta-basta na tumanggap tayo ng biyaya niya, kundi aktibong kalahok na tayo sa kanyang gawain at ministeryo. Panghawakan po natin ng matatag ang ating pananampalataya hanggang wakas. Ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng pagtsatsaga, nangangailangan ng pagtitiis. Ano man po ang ating kalagayan, ano man po ang sitwasyon, anong pagdadaanan natin, partikular na po sa harap ng mga pagsubok, partikular na sa mga paghihirap, sa mga kasakitan, sa mga tukso. Ayon nga po sa Matthew 24 verse 13, sabi po ng Panginoon Hesus ay ang mananatiling matatag hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dapat po ay nakatuon tayo sa ating ugnayan at relasyon sa Panginoong Hesus at huwag mawalan o panghinaan ng loob kapag tayo ay nahihirapan. Laban lang po, laban. Kasama po natin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at biyaya na kailangan para makapagtiis. Ang mga Kristiyano ay tinawag na magtiwala sa kanyang mga pangako at magpatuloy dahil ang buhay na walang hanggan ay nakalaan sa mga nananatiling tapat. Kaya po bilang mga mananampalataya, ay kailangang maging consistent tayo sa ating pananampalataya. Nagpapatuloy, hindi pa bago-bago hanggang wakas.
Maging matatag tayo sa ating pananampalataya nang walang pag-aalinlangan, hindi sumusuko. Always moving forward hanggang wakas. At ano po ang larawan ng pagmamatigas na puso? Ang illustration po dito yung Israel in the wilderness for 40 years. Sabi po dito sa Hebreo 3, talatang 16 hanggang 19, sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya na walang ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pinangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang tinutukoy po dito yung mga Israelita na inilabas ni Moises mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, na sa kabila ng narinig nila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ay naghimagsik pa rin sila sa Diyos. Nakita nga po nila ang mga himala na ginawa ng Diyos. Nakita nila ang mga salot na ipinadala sa Ehipto. Nakita nila ang pagkakahati ng pulang dagat, yung Red Sea, at sila'y tumawid doon. Nakita nila ang provision ng Diyos sa pamamagitan ng mana bilang kanilang pagkain habang sila'y naglalakbay sa ilang o sa disyerto. Ngunit sa kabila po noon, sila po ay sumuway sa Diyos. Naghimagsik pa rin sila sa Diyos. Ganun po kasi yung ugali ng mga Israelita noon. Nangyari din po ito ng panahon ng Panginoong Hesus sa Bagong Tipan. Pinagaling ng Panginoon Hesus ang mga may sakit, nagpalayas siya ng mga demonyo, at maging ang mga patay ay binubuhay niya. Ngunit sa kabila ng ginawang ito ng Panginoong Hesus, ay marami pa rin ang hindi naniwala sa Panginoon. Kaya nga po, kung tayo ay mag-aalinlangan at maghihimagsik laban sa Diyos, tayo po ay nasa panganib na mawala ang ating gantimpala na dumarating lamang sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. Kapag tayo nagkasala, ay kailangan natin makita ang kahulugan ng ating pagsuway. Kailangan nating makita na may problema sa ating puso. Ang kasalanan po ang bunga at ang ugat nito ay ang kawalan natin ng pananampalataya. Ang kawalan ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ang dahilan po kung bakit hindi nakapasok ang mga Israelita sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Bagamat sila ay inalis sa pagkakaalipin at naranasan nila ang mga himala at pagpapalang ng Diyos, ay hindi po sila nakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos. Dahil po, bakit? Dahil hindi po sila naniwala. Wala silang pananampalataya. Nawala sa kanila ang pangako ng Diyos dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Kaya wag po natin patigasin ang ating puso sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Amen po? At pangalawa po, kung kailan nga ba naisa sa laulan ng mga Kristiyano ang kanilang kaligtasan, ay kapag hindi sila umuunlad sa kanilang pananalig. Ibig sabihin, kapag hindi sila lumalago sa pananampalataya. Sabi po dito sa Hebreo 5, talatang 11 hanggang 12, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Paano masasabing immature sila? Sabi nga po sa verse 11,
Marami pa kami masasabi tungkol sa bagay na ito. Ang tinutukoy po dito ay ang pagsunod, pagtitiis at ang kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus kung babasahin po natin yung mga unang talata. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Ang problema ay hindi dahil hindi magaling ang tagapagturo o kaya ay dahil mahirap lang ang subject na itinuturo at pinag-aaralan, pero pwede rin po mangyari. Ibig sabihin ng napakabagal ninyong umunawa, literally po ay mapurol sa pakikinig. Ibig sabihin, nakikinig, pero parang walang naririnig. Parang malabo ata yun. Nakikinig pero walang naririnig. Malabo yata yun, no? Ibig sabihin, nakikinig nga pero hindi iniintindi at ang pinakikinggan. Hindi niya iniintindi yun. Hindi niya pinaniniwalaan at hindi ito bumabago sa buhay niya. Ang gusto lang niya, yung gusto niyang marinig. Yun lang po ang gusto niya. Pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. Sila po ay nananatiling espiritual na wala pa sa gulang. Kung tawagin nga po ito ay baby Christians. Matagal na sa pananampalataya, pero hindi pa rin lumalago sa pananampalataya. Nagpapatianod lang sa agos. Magsisimba lang, dadalo sa church, kung gusto, pag ayaw, may dahilan. Online na nga lang po, sa bahay na. Kahit nakikiga ka, pwede kang umatid ng online Bible study, pero hindi pa rin umaattend. Hindi po ba? Nasa bahay na yun. Kung bago lang sana silang mga Kristiyano ay maiintindihan pa natin ang sitwasyon nila dahil hindi naman po ganun kadali ang mag-mature agad sa pananampalataya. Di po ba? Hindi ganun kadaling mag-mature sa pananampalataya. It takes time nga po. Sabi nga po, dahan-dahan, unti-unti, araw-araw dapat may nababago sa buhay natin. Lumalago tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa verse 12 ay, dapat na tagapagturo na sila. Sila yung matagal na Kristiyano pero hindi pa rin lumalago. Nais naman talaga ng Panginoong Hesus na ang isang tagasunod niya ay magiging tagapagturo din, di po ba? Tinuruan niya ang kanyang mga alagad upang sila man ay magturo din pag ang Panginoong Hesus ay umalis na o pumunta na sa langit. Yan din po ang layunin natin. Kaya nga po may school of workers tayo. Para yung mga naturuan ni pastor ay dapat magtuturo din sa iba. Di po ba? Hindi man sila maging pastor, hindi man sila maging preacher, hindi man sila maging Bible study leader, hindi man sila maging children's school teacher. Ibig sabihin, nagtuturo pa rin sila. Lahat ay dapat magturo. Paano natin gagawin yun? Magsishare po tayo ng gospel sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga klase, katrabaho, at lalong-lalo na sa ating mga kamag-anak at pamilya, di po ba? Yan po ang Great Commission na iniatas sa atin ng Panginoong Hesus. Dito nga po sa JFCM worldwide, lahat ng pastor, lahat ng elders, lahat ng missionaries, lahat ng workers, ay tinuturuan pa po ni Pastor Mar. Tinuturuan pa po rin po kami. Bakit po? Para po tama ang aming itinuturo sa inyo. Dapat po ang tinuturo namin ay naayon sa ibig sabihin ng may akda o nagsulat ng Biblia. Ito po yung tinatawag na author's intended meaning, aim. Dapat po, kung ano ang sinulat ng author, yun ang itatranslate natin. Kung anong ibig palabasin ng author sa kanyang sinulat, yun ang dapat nating ituturo. Hindi po yung kung ano lang ang sasabihin natin, sa sarili lang natin, nag-iimbento tayo ang nagtatranslate sa sarili lang natin. Hindi po tama yun. Dapat po kung ano ang author's intended meaning,
Yun po ang ituturo natin. Maliwanag po? Kaya nga po tayo ay nagtuturuan. Nag-aaral tayo hindi para sa buong buhay natin, ay nag-aaral lang. Magtuturo rin po tayo sa iba. Yan ang isang layunin kung bakit tayo nag-aaral. Kasi kung palagi na lang tayong tinuturuan at paulit-ulit na hindi tayo natututo, then we are not growing. We are not maturing. Hindi po tayo lumalago. Pinababayaan natin ang ating kaligtasan kung mananatili tayong baby Christian, na sa halip ay dapat na patuloy tayong lumalago sa ating pananampalataya. Amen po? At paano ba tayo uunlad sa pananalig? Paano ba tayo uunlad sa pananalig? Sabi dito, sanayin ang pagkilala sa masama at mabuti. Ang pagkilala sa masama at mabuti ay bunga ng palagiang pagpili na isagawa at sundin ang nararapat. Hindi na dapat pang nililimi ang magiging bunga ng pagsunod sa Panginoong Hesus. Naitakda na ang wakas nito. Ang pagsunod ay uuwi sa pagpapala, ang pagsuway ay sa sumpa. Sabi nga po dito sa verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kalaman sa salita ng katwiran. At sa 14, ang matigas ng pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. Kung sa sanggol ay nabubuhay sila sa gatas, ito naman po ay para sa mga matured Christians. Solid food naman po sa mga matured Christians ang nararapat sa kanila. Ibig sabihin, sila yung meron ng power of discernment na tumutukoy sa kapasidad na maunawaan at makita ang pagkakaiba ng mabuti at masama at makapagdesisyon kung ano ang tamang gawin. Yung na-identify nila kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi kalooban ng Diyos. Paano tataglayin ng isang matured Christians ang mga kapangyarihan na yon sa pag-unawa? Ang kailangan po ay ang regular na pag-aralan ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung ano ang dapat paniwalaan, kung ano ang dapat sundin, dapat po ay may pagsasanay. Ibig sabihin, may disiplina, may hard work. Dapat sanayin natin ang ating sarili para sa kabanalan. Katulad ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, gaya nga nitong ginagawa natin. Tuwing araw ng linggo, sa ating pag-worship na paulit-ulit tayong kumakanta, nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, nakikinig tayo ng preaching na ipinangangaral ng paulit-ulit. Napapansin niyo po ba yung preaching namin? Paulit-ulit lang po ito. Bakit paulit-ulit ang preaching? Kasi paulit-ulit din yung pong nakakalimutan ng preaching na ito eh. Di po ba? Baka isang linggo yung preaching na ito, hindi nyo na alam. Nakalimutan nyo na kung anong preaching. Ilang araw lang. O baka mamaya pag uwi natin, pagdating sa bahay, hindi na natin alam kung anong preach ko. Totoo ba ito? Kaya nga paulit-ulit ang preaching namin para paulit-ulit kayong paalalahanan. Di ba ba? Kaya wag po kayong magtaka kung paulit-ulit ang preaching namin. Kaya po ang pagiging Kristiyano ay tulad ng pagpunta sa gym ng regular, na ginagawa ang parehong mga exercises ng paulit-ulit para gumanda ang ating katawan. Kaya dapat ay lumalago tayo sa pamamagitan ng walang sawa na ginagawa kung ano ang tinuturo at iniuutos sa atin ng Panginoon. Ang disiplina ay masakit sa halip na kaaya-aya. Ngunit sa katagalan ay nagbubunga ito ng katwiran sa mga nasanay nito. Amen po? At pangalawa, paano tayo uunlad sa pananalig? Iwanan ang panimula at magpatuloy na. Ang paglago sa pananalig ay pinagpapasyahan po. Hindi ito basta nangyayari na lamang. Ang mga gustong lumago
ay lalago saan man sila malagay sa buhay. Kapag nanatili lamang sa kinalalagyan, hindi lalago ang Kristiyano, gaano man kaganda ang iglesyang kinabibilangan. Amen po? Lumalago tayo kapag sumusunod tayo sa Diyos. Ano man ang ating kalagayan sa buhay. Yan, di po ba? Dapat po tayong lumago ano man ang kalagayan ng ating buhay, ano man sitwasyon ng ating buhay. Sabi nga po sa Hebreos 6, talatang 1 hanggang 3, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at yan ang gagawin namin kung luluubin ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa paglago sa ating pananampalataya. Meron pong paanyaya na hindi lang sa mga immature Christians, kundi po sa buong iglesia na meron tayong kailangang iwanan, meron tayong kailangang abutin, at mayroon tayong tulong na kailangan para magpatuloy sa paglago. Ano po ang kailangang iwanan? Sabi sa verse 1, iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Kapag sinabing iwan ay hindi naman po ibig sabihin na i-abandon na ito o ayawan na. Sa halip, ito po ay tumutukol sa mga foundational doctrines tulad ng tungkol sa pagtalikod, sa mga gawang walang kabuluhan, tungkol sa mga seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan na sinasabi nga po sa verse 2. At kapag sinabing foundational, ibig sabihin, nailatag na po ang pundasyon. Hindi na po maglalatag muli ng pundasyon. Hindi na maglalagay ng pundasyon uli. Nailatag na po. Hindi po maglalatag ng pundasyon ng paulit-ulit. Nakakita na ba kayo ng bahay na puro pundasyon? Di po ba? Wala po. Pagkatapos ng pundasyon, maglalagay ng mga poste. Alam po ito ni brother Robert. Contractor po yan. Pagkatapos ng pundasyon, maglalagay ng poste. Pagkatapos, maglalagay ng mga biga, ng slab, dingding, trusses, tapos bubong. Tuloy-tuloy po ang gawa hanggang sa mabuo yung bahay. Pero kailangan namang balik-balikan natin ang pundasyon natin na si Kristo, na laging tumitingin kay Kristo. Ibig sabihin, binabalikan din po natin ito. Ibig sabihin lang dito ng iwanan ay para sa ating lahat na naisin na mas matuto at mas makilala pa si Kristo. Kung gusto talaga nating lumago, papunta sa Christ-like maturity. Parang ganito lang po yun. Ang elementary subject ay pang-elementary lang, di po ba? Kapag natutunan ito ay pwede na sa high school. At pagkatapos sa high school, pwede na sa college. Pwede na mag-asawa. Biro lang po, joke lang po. Trabaho mo na. Yung pa nga po, hindi pa tapos mag-aaral, nag-aasawa. Mag-ipon muna. Kaya nga po kung sanay ka na sa arithmetic, pwede ka na sa algebra. Pagkatapos, calculus na, kung gusto mo mag-engineer. Pero pag hindi natin natutunan ang basic, babalik at babalik talaga tayo sa simula. Kaya nga po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ay magpatuloy po tayo sa paglago at huwag hihinto sa pagkatuto at pagsasanay. Meron po tayong inaabot. Tulad po sa isang runner, marathon runner, ang layunin ay tapusin ang karera. Tulad po sa isang estudyante na ang goal ay makatapos nga po sa kolehiyo para makapagtrabaho ng maganda, makahanap ng magandang trabaho. At ang layunin po ng isang Kristiyano ay maging katulad tayo kay Kristo.
Dapat may pag-unlad tayo tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Unti-unti po, araw-araw, dapat may pagbabago at paglago. Hindi po pwedeng wala. Pero hindi naman natin magagawa ito sa sarili lang natin, di po ba? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang pagtuturo niya, ang pagtutuwid niya, at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin upang hubugin tayo sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Amen po? At ano naman po ang ibubunga ng hindi paglago? Ano ang ibubunga ng hindi paglago? Ang sabi po sa Hebreo 6, talatang 4 hanggang 8, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ano pa? Sa 7. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung mga damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ng lupang yon, at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Kapag sinaway po tayo, at pagkatapos ayaw nating makinig, kapag pinagsabihan tayo kung ano ang dapat gawin, pero ayaw naman nating sumunod, delikado po yan. Nagbibigay po ng babala ang mga talatang ito kung bakit crucial at hindi optional ang paglagong Kristiyano. Delikado po kapag hindi tayo lumalago. Bakit po? Ang bunga o resulta ng pananatiling sanggol sa pananampalataya ay backsliding o pagtalikod sa pananampalataya. Ito po ay mauuwi sa trahedya o malaking kapahamakan. Kapahamakan ang naghihintay sa sinumang tuluyang tatalikod kay Kristo. Ito pa yung babala dito sa verses 4 to 6. Sapagkat hindi mangyayari ang mga dating naliwanagan na at nakalasap na ng kaloob ng Diyos at naging kabahagi ng banal na Espiritu at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at pagkatapos ay tumalikod ay hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang Panginoong Hesus. Mga Kristiyano po ito. Dahil naliwanagan na nga po sila. Natikman na nila ang pagpapala ng Diyos. Nasa kanila na ang banal na Espiritu. Dati silang sumasampalataya sa Panginoon Hesus at taglay na ang kaligtasan. Ngunit posible ba ang tumalikod sila sa pananampalataya at mawala ang kanilang kaligtasan? Opo, dahil sinasabi sa passage na ito na imposible pa sa isang gayong Kristiyano na muling manumbalik sa pagsisisi. Sila yung rineject na talaga nila ang Diyos. Nagrebelde na sila sa Diyos. Tumigas na ang kanilang mga puso kaya hindi na sila maaaring maakay pa sa pagsisisi at mapanumbalik sa Diyos. Kumbaga, final na ang kanilang desisyon na tumalikod sa Diyos. Pero naniniwala pa rin po tayo sa sovereign mercy ng Diyos. Na gaano mang pagbagsak sa kasalanan ang sasapitin ng isang tao, ay naroon pa rin po ang awa at pagtagap ng Diyos kung ano? Kung tayo ay magsisisi. Kaya dapat po nakikita natin ang kahalagahan ng paglagong Kristiyano na kailangang sawayin ang mga hindi lumalago, na kailangang iwan na natin ang immaturity at magpatuloy sa paglago dahil po kapahamakan ng sasapitin na sinuman na ang hindi nila paglago ang nagiging dahilan para tumalikod sila sa Panginoong Hesus.
Amen po. At pangatlo, kung kailan nga ba ang hirap bigkasin eh. At pangatlo, kung kailan nga ba naisa sa laula ng mga Kristiyano ang kanilang kaligtasan, ay kapag hindi nila tinapos ang takbuhin. Ibig sabihin nito yung tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagtitiis, pagtsatsaga. Ang sabi nga po dito sa Hebreo 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sino nga po ba ang hindi nakakatapos? Sabi dito sa talatang 1, sila yaong hindi tumatalikod sa kasalanan. Sila yung patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Mga Kristiyano na po ito, pero nagpapatuloy pa rin sa gawang sanlibutan. May mga bisyo pa rin, nangangalunya pa rin, nagsusugal pa rin. Pero pag nasa loob ng church, parang santo, parang santa. Hindi pa rin sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At pangalawa po, kung sino ang hindi nakakatapos, sila yaong hindi bumibitaw sa mga balakid. Hindi pa rin nila maiwanan ang mga kasalanan. Hindi sila makawala sa kasalanan. Mapagmataas pa rin sila. Madaling magalit. Sinungaling pa rin. Mahirap pa rin magpatawad. At hindi pa rin nagpapatawad. Mas mahal pa rin ang kayamanan kaysa Panginoon. Ilan lang po ito sa mga balakid o hadlang na hindi binibitawan o patuloy pa rin ginagawa ng isang Kristiyano. Dapat po ay tanggalin na natin ang mga balakid na ito at pagsisihan na nga po ang ating mga kasalanan upang makamit natin ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. At pangatlo, kung sino yung hindi nakakatapos, sila yaong hindi nakatuon ang paningin sa Panginoong Hesus. Bilang mga Kristiyano ay dapat po nakatuon ang ating mga paningin sa Panginoong Hesus. Hindi po sa mga bagay na wala sa atin. Hindi sa mga bagay na kulang sa atin. Hindi sa mga bagay na gusto natin. Kundi sa Panginoon lamang po. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan at pangangailangan. Sa lahat ng ating kakulangan, siya po ang kapunuan. Magtiwala tayo sa Kanyang pangako. I-focus po natin ang ating sarili sa Panginoon. Maging mapayapa tayo bagamat dumaranas tayo ng kahirapan, pagsubok, kasakitan. Sa Kanya po tayo makakatagpo ng kapahingahan. Kung sa ating mga sarili lang tayo nakafocus, ano ang makikita natin? Makikita natin ang mga kulang at mga bagay na wala sa atin. May stress po tayo. Kung titingin naman tayo sa nakapaligid sa atin, maaaring mainggit tayo. Sapagkat makikita natin na may mga bagay sila na wala tayo tulad ng kayamanan, kotse, magagandang bahay, mansyon, trabaho, magandang trabaho, na wala tayo. Mag-iisip tayo kung bakit mas blessed sila kaysa sa atin. Samantalang pareho naman tayong Christian. Di po ba? Magtatanong tayo, pareho naman tayong Christian, bakit mas blessed ka ata sa akin kaysa sa akin? Di po ba? O kaya naman, mas meron pa binibless na hindi Christian. Sasabihin natin, ba't yun, hindi Christian, pero binibless pa, mas binibless pa kaysa sa ating mga Christian. Di po ba? Yan ang laging tanong natin eh. Tandaan po natin na ang ating ini-invest dito sa lupa ay para sa buhay na walang hanggan. Mawawala po lahat ang mga material na bagay na yan pagdating ng wakas ng panahon. Ang makapagtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya dapat sa Panginoong Jesus lang tayo nakatuon.
para makatapos tayo sa ating takbuhin sa pananampalataya. Amen po? At pang-apat po, sila yung hindi tinitiis ang pagtutuwid ng amang nagmamahal. Sabi po sa Hebreo 12, talatang 7 hanggang 11, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang pagdidisiplina po ng Diyos ay isang issue na dapat matutunan ng mga Kristiyano. Ang pagdidisiplina ng Panginoon ay karaniwan pong masakit at hindi kaaya-aya. Ang layunin po nito ay upang baguhin ang ugali natin. Yung mga hindi kaaya-aya ugali. Ito ay pagtutuwid at pagdidisiplina ng isang mapagmahal na ama sa kanyang anak. Sa ating mga mananampalataya, mahal tayo ng Diyos at nais niya kung ano ang pinakamabuti sa atin. Kaya dahil dito ay dinidisiplina tayo kapag tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan at hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Ang isang coach po o trainer ay sinasanay, tinuturuan at iwinawasto ang kanilang mga manlalaro. Bakit po? Upang sila ay maging nasa mabuting kalagayan para sa isang laro o karera para manalo. Kumbaga sa nasa kondisyon sila. Kinokondisyon po. Hindi lang mga manok ang kinokondisyon, yung mga athlete din. Ganun din po ang ginagawa ng Diyos. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay inihahantulad din sa pagdidisiplina ng magulang sa anak. Di po ba? Di po ba dinidisiplina natin ang ating mga anak kung sila ay nagkakamali para sila ay mapabuti? Kahit na ito ay masakit sa atin, di po ba? Pinapalo natin yun. Isa sa pagdidisiplina ay pagpapalo, papagalitan, pagsasabihan. Kahit masakit sa atin, ginagawa po natin yon bilang magulang para po sa kanilang ikabubuti. Wala pong magulang na nais mapahamak ang kanilang mga anak. Ganon din po ang Diyos. Wala siyang hinahangad, kundi ang tayo ay mapabuti. Simula't simula pa po, simula pa ng magkasala ang tao ay layunin na niya ang panumbalikin o makabalik ang mga tao sa kanya. Ang mga tao lang po ang lumalayo sa kanya. Paano dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Ito po ay isang personal na bagay sa bawat individual. Hinahayaan niya ang kahirapan, sakit, problema na nararanasan natin. Hindi po para sirain tayo, hindi po para pahirapan tayo, kundi para magpakumbaba tayo na makabalik sa pamamagitan ng pagsisisi. Ginagawa niya ito para sa ating kapakinabangan. Hinahangad ng Diyos na baguhin ang ating pag-uugali, ang ating mga kilos, ang ating iniisip, at ating motibo. At bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating tanggapin ang kanyang disiplina para sa ating ikabubuti. Amen po? Ayun po. Kailan nga ba naisa sa laula ng mga Kristiyano ang kanilang kaligtasan? Kapag pinatitigas nila ang kanilang mga puso. Pangalawa, kapag hindi sila umuunlad sa kanilang pananalig. Pangatlo, kapag hindi nila tinapos ang takbuhin
At sa ating conclusion, English pa to. Termites, if only they are not destructive, are quite wonderful creatures. They systematically eat away at your house without being noticed. It is usually when the damage is already done that one becomes aware of the consequences of the neglect, such as the work of neglect of salvation. It eats away at the core of our faith while maintaining a facade of spirituality. Then one day we wake up and we no longer have the energy to follow Christ. All we master are excuses and reason as to why this and that is. The Hebrews for all these warnings fell away. If one goes to Israel today, you will not find a trace of this church. There are churches in Israel, but they were established by missionaries from outside. This church itself was long gone, evidence of the neglect that continued and the consequence they reap. Let us not neglect our salvation. Let us keep on believing, keep on growing, keep on enduring until the end. Kung hindi mapanira ang mga anay, sila po ay isang kahangahangang insekto. Unti-unti nilang kinakain ang ating bahay na hindi natin namamalayan, di po ba? Nalalaman na lang natin pag bumagsak tayong poste o yung posteng kahoy o sahig. Dito natin nakikita ang kapabayaan natin. Hindi agad natin na-check, hindi na agad natin ginamot o linagyan ng insecticide. Ganyan po ang pagbababaya sa ating kaligtasan. Ganyan din po. Unti-unti tayong nawawalan ng gana sa ating pananampalataya at hindi natin napapansin na hindi na pala tayo sumusunod sa Panginoong Hesus. Iba na ang ating sinusundan. Lumilihis na po tayo. At ganyan nga din po ang nangyari sa mga Hudyo na binaliwala nila ang babala ng Diyos. Wala na po ang church sa Israel na itinayo nila noon. May mga churches doon pero hindi na ang mga Hudyo ang nagtayo, kundi mga missionary na po na hindi taga roon. Ang pagkawasak ng church na ito ay ebidensya ng kanilang kapabayaan at resulta ng kanilang mga ginawa. Pero itatayo pong muli ang templong yan sa Israel. At kapag itinayo na yan, diyan po magsisimula ang final countdown ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. At matutupad na po ang inuhula ni Propeta Daniel yung last 7 years. Mabilis lang po itayo ang templong yan dahil nakahanda na po ang lahat ng materyales. Nakahanda na po. Mga 2.5 to 3 years lang itatayo ang templong yan. Hindi tulad ng templong itinayo ni Solomon na inabot ng 20 years yung templong itinayo ni Solomon. Sa ngayon po kasi kaya mabilis na high-tech na po tayo ngayon. Mabilis na gumawa. Kaya nga po, wag nating pabayaan ang ating kaligtasan. Manatili tayong nagtitiwala at naniniwala, patuloy tayong lumago sa ating panampalataya, at patuloy tayong magtiis hanggang wakas. Amen po? Purihin po ang Panginoon at nawa po ay may natutunan tayo sa ating mga pinag-aralan.